Napag-uusapan sa ngayon ang pagkukumpara kay Josh Giddey at kay Alex Caruso sa kanilang mga kupunan. Itong si Josh Giddey ay nag-a-average ng 14 points, 7 rebounds, 6 assists, 1 steal per game. Samantalang si Alex Caruso, 6 points, 2 rebounds, 2 assists, and 1 steal per game. Totally walang mali dyan. Nung siya ay nasa OKC pa, itong si Josh Giddey ay ganyan rin naman ang kanyang naibibigay, pero siya ay binabangko sapagkat nagkakaroon ng conflict sa kanilang posisyonan kay Shai Gilgeous-Alexander. Nakabuti rin naman yung pag-trade ng OKC Thunder kay Giddey sa Chicago Bulls, kung saan doon ay napapakinabangan siya. Doon kasi sa OKC naman ay stuck na sila sa mga gwardya. Mas pinili ng OKC Thunder itong si Alex Caruso sapagkat ito yung kanilang kulang sa kanilang bangko, depensa. Kaya hindi importante rito kung gaano kalaki yung puntos na ina-average ng dalawang manlalaro, especially sa OKC Thunder kay Caruso, dahil unang-una, depensa naman yung kanilang gustong makuha sa kanya at hindi yung puntos. Sa ngayon nga, kitang-kita naman na nagtatagumpay itong OKC Thunder. Samantala, tiklop naman si Caris LeVert kay Draymond Green, biglang tumahimik. Nagtrastukan sina Kuminga and Caris LeVert sa kanilang laban noong nakarang araw. Nagsagutan nga ang dalawa, pero nung pumasok na itong si Draymond Green at sabay-sabi, tumahimik kay Caris LeVert na i-trade ka na ng 7 beses. Tumahimik ka agad si LeVert at bumack up naman si Trae Young kay Draymond Green na, relax ka lang Green, relax ka lang. Nagtatrastukan lang ang dalawa. Walang nga akong kalaban-laban sa Caris LeVert kapag ganyan na ang pinag-uusapan, dahil totoo naman talaga. Napaka-toxic na sa ngayon ng NBA at maging itong si Kyrie Irving ay hindi na napigilan na sumausaw patungkol sa mga former NBA player na nanghi-hate sa mga batang manlalaro sa ngayon. Napapansin ni Kyrie Irving na yung mga former NBA player ay parang ginagawa na lamang libangan. Parang normal na lang sa kanila na mang-hate ng mga NBA players sa ngayon na naglalaro. Totally tama si Kyrie Irving na maraming mga manlalaro sa ngayon, yung mga nagretiro na ganito yung ginagawa na pinag-uusapan yung mga manlalaro sa ngayon. Parang hindi naman talaga magandang pakinggan, pero definitely yan ho ang nakakalungkot na realidad sa ngayon, na gumagawa ng mga usap-usapan, ng mga issue yung mga manlalaro para pag-usapan lamang sa kanilang podcast para kumita lang din sila. Para sa mga batang players, mahirap to, dahil kung sakaling hindi ka matibay, siguradong ito'y makakaapekto sa moral mo at sa mentalidad mo, na syempre na siyang makakadistorbo sa paglalaro mo. Sa pangkahalataan, lahat naman ng mga manlalaro ay magagaling, pero kung sasamahan mo na ng pagkukumpara, doon namamatay na ang kagalingan ng isang tao.